Kahit tinanong ng Pangulo, hindi anya nagbigay ng rason ang Vice Presidente sa kanyang pagbibitiw sa gabinete. Nagkomento rin ang Pangulo tungkol sa Uniteam at pagtakbo ng mga Duterte sa Senado at sa pag-aakwit kay dating Senador Laila de Lima. Nakatutok si JP Soriano. She didn't give any reasons. Di na umano nagdetalye pa si Vice President Sara Duterte pagkaabot nito ng resignation letter. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, move on na dapat kaya mag-aanunsyo na siya ng bagong Education Secretary ngayong linggo. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Dahil tumakbo bilang magkatiket noong 2022, tinanong ang Pangulo kung buo pa ba ang Uniteam? As the parties involved, pareho pa rin ang Uniteam. Hindi pa nagbago. Ang tinutukoy niya ay ang mga partido sa alyansa, kabilang ang kanyang Partido Federal at ang Lakas CMD na partido ng bise noong eleksyon 2022 hanggang noong 2023. Pagdiin ng Pangulo, hindi nila kaalyansa ang partido naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The PDP was never part of the Unity team. PDP was never part of Uniteam kahit na nung eleksyon. So it does not change anything for the Uniteam. Gayunman, kaalyansa nila noon ang hugpong ng Pagbabago Regional Party ng Vice Presidente na hinihingan namin ng reaksyon sa mga binanggit ng Pangulo sa report na ito. Sabi ng Pangulo, sa election season, magkakaalaman. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. Kahit nga ang sinasabi ng bise na planong pagtakbong senador sa 2025 ng dating Pangulo at ni Davao City Mayor Baste at Congressman Paulo Duterte sa Oktubre rin, magkakaalaman. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. I really have no reaction to it. Besides, it's still early. The only real situation will become clear in October sa filing. Then we will see really kung tatakbo ba talaga. Nauna nang iginiit ng Liberal Party na sila ang oposisyon at wala rin silang planong makipag-alyansa sa administrasyon ayon kay Senador Laila de Lima kahit lumaya siya sa ilalim ng administrasyong ito. Sabi ng Pangulo, nilitis ang senadora at napatunayang walang sala. Well, our judiciary is working properly. All our investigative services are working properly. Ito naman. And former Senator De Lima has been acquitted. I don't. What further comment can there be? Dumaan siya sa paghusga, na-acquit siya. Maaring araw itong ipunto sa International Criminal Court na nag-iimbestiga naman sa mga napatay umano sa Duterte drug war sa extrajudicial na paraan o labas sa batas. Pero giit niya, di nagbabago ang posisyon ng gobyerno na walang jurisdiction ang ICC na handa raw tulungan ng bagong layang si De Lima. That's between her and the ICC. We do not. We still stay with our position that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.